pa naman tayo ng ulat mula sa ating news team. Yung paano ka lang magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Marcos, aprobado niya dyan sa ikatlong pagbasa dyan sa Kamara de Representantes. Si Speaker D sinabing all hands on deck para naman na maipasa ang naturang batas na pansamantalahong suspindihin ang biofuel blending at yan ay kaugnay pa rin ng mga hakbang na ginagawa ng Kongreso. May balita si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, inaprubahan na nga ng House of Representatives sa third and final reading ang House Bill number 8418 na magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo kapag may pambansa o pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Nakuha ang panukala ng 247 boto pabor, 3 tutol at walang abstention. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, layunin ng panukala na agad makatulong sa publiko kapag tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at nagdudulot ng pagtaas ng pamasahe, presyo, pagkain at kuryente. Pakinggan natin si Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza sa naging botohan kanina sa plenaryo, Bombo Dennis. With 247 members voting in affirmative, 3 in negative, and 0 abstention, House Bill number 8418 is hereby approved on the third and final reading. Majority. Sa ilalim ng panukala, maaaring alisin ng Pangulo hanggang 10 piso kada litro na excise tax sa gasolina at 6 na piso sa diesel kung ang presyo ng krudo ay aabot o lalampas sa $80 kada bariles. Ang suspension o pagbawas ng buwis ay maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan at maaaring gamitin ng Pangulo ang kapangyarihan ito hanggang December 31, 2028. Kabilang sa mga bumoto ng hindi pabor ang mga kinatawan na sina Kabataan Party List Representative Rene Co, Gabriela Party List Representative Sara Elago at ACT Teachers Party List Antonio Tino. Inihayag naman ng Akbayan Party List na si Representative Shel Diokno na bumoto siya pabor sa House Bill number 8418 kasabay ng babala ng panawagan para sa mas malawak at tulong sa mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Diokno, suportado nila ang panukala dahil ang pagtaas ng presyo ng langis ay nagdudulot ng domino effect na nagpamahal sa pagkain, pamasahe at mga pangunahing bilihin. Gayunman, sinabi pa ng grupo na may dalawang reserbasyon ito sa panukala. Una, manatili silang mapagbantay sa pagbibigay ng emergency power kay Pangulong Marcos. Ikalawa, iginit nilang hindi sapat ang pagsuspende ng excise tax kung walang kasabay na agarang ayuda sa mga sektor na lubhang naapektuhan. Pakinggan natin si Representative Shel Diokno. Bayan Party List votes yes to House Bill number 8418 because the soaring prices of oil have created the domino effect, driving up the cost of food, transportation, and basic goods. Kailangan na po natin kumilos dahil nagkakandakuba na ang hirap ng taong bayan. However, we cast this vote with 2 reservations. First, while we recognize the safeguards placed in the bill, we will remain vigilant as we have always been wary of granting emergency powers to the Chief Executive. Second, Mr. Speaker, hindi sapat na bigyan lang natin ng kapangyarihan ng Pangulo na suspendihin ang excise tax. Kasabay nito, dapat bigyan din natin ng agarang tulong ang mga sektor na lubhang maapektuhan ng krisis na ito. That is why Akbayan has filed House Bill 8495 to provide a 52.8 billion supplemental fund for fiscal year 2026. Ipinaliwanag naman ni Kabataan Party List Representative Rene Luisco ang kanyang boto laban sa House Bill number 8418 na nagbibigay nga ng kapangyarihan kay Pangulong Marcos. Ayon kay Co, hindi tinutugunan ng panukala ang ugat na patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil limitado lamang ito sa pagbawas ng buwis at hindi sa pagbabago ng polisiya sa sektor ng langis.
Anya kahit bumaba ng 6 pesos hanggang 10 pesos kada litro ang presyo, hindi pa rin tiyak na mararamdaman ito ng mga mamimili. Iginiit din niya na walang sapat na transparency sa pagpresyo ng langis, kaya posibleng hindi maipasa ng mga kumpanya ang inaasahang bawas presyo sa publiko. Sa halip, sinabi ng mambabatas na nagsulong sila ng panukalang permanenteng alisin na ang excise tax at VAT sa langis at sa mga pangunahing bilihin, kasabay ng panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon sa downstream oil industry, centralized procurement at pagpapalakas ng renewable energy. Pakinggan natin si Representative Rene Co. Aking boto para sa House Bill number 8418 na naglalayong bigyan ang Pangulo ng emergency powers para isuspend o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ang boto po ng representasyong ito ay no, at bunga po ito ng patuloy na pagbabaliwala sa mismong ugat ng problema, na patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at hindi pagresolba ng ugat sa krisis na ito. The powers being granted only allow the President to suspend or lower taxes. Hindi pa nga po complete suspension, pero pwedeng reduction only. And this does not set future policy. Samantala, ipinahayag naman ni House Speaker Faustino Bogie D na all hands on deck ang gobyerno habang mabilis na tinutugunan ng Kamara ang panukalang batas na magpapahintulot ng pansamantalang suspension ng mandatory biofuel blending matapos itong ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent. Ang House Bill 8469 o ang Oil Price Stabilization Act ay magbibigay sa Pangulo ng kapangyarihang pansamantalang ipahinto ang biofuel blending kapag ang presyo ng blended fuel ay higit sa 5% kaysa sa purong gasolina o diesel para mapababa ang presyo sa mga pump. Ayon kay Speaker D, ang sertipikasyon ng Pangulo ay nagpapakita ng agarang pangangailangan na protektahan ang mamimiling Pilipino laban sa pagtaas ng presyo ng langis. Ang panukala ay naglalayong amyandahan ang Section 5 ng Biofuels Act of 2006 at payagan ang Pangulo na suspindihin ang paggamit ng lokal na biofuel hanggang 1 taon base sa rekomendasyon ng National Biofuels Board at Department of Energy. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.